Ang musunod nga programa, eksklusibong iya lamang sa nagdala sa maong tulumanon. Ang mga balita, isyo, opinyon o komentaryo iya lamang sa magsisibya o dili refleksyon o baruganan sa management ng maong sibihanan. Ilabi na kawalay kalambigitan ang SOAR Telemedia Network. Ang tanang sulod, unod ng maong programa, protektado sa copyright by Kakampi Multimedia Agency 2015. Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga nagunang tudling sa katikaran karon. Lalaki sapon sa usa ka drug bypass operation. Katawhan sa Just Davao Occidental na balaka sa presensya sa New People's Army. Tulo ka sundalo nangaangol human sa pagpangatake sa miyembro sa BIFF. Case nga na sinati sa Mindanao, posibleng moabot sa Luzon. Piso nga rollback sa petrolyo ipahigayon karong simanaha. Barko nga gikan sa nasud Hong Kong mibangga sa wa pa masutang nga butang sa gatos na ang nangaangol. Lalaki nga nag-anto sa sakit nga MERS sulod na sa 3 ka bulan sa South Korea mipanaw na. 28th Unigame nagpadayon gihapon sa Bacolod. Representante nga gikan sa Pilipinas na sungkit ang ikatulong pwesto sa Miss Grand International 2015. Kini og uban pa mga detalye musunod sa katikaran karon. Boboto ka ba sa 2016 elections? Oo naman. Oo. Siyempre. Of course. Lagi naman lang bumoboto eh. May biometrics ka na ba? Ano yun? Hindi ko alam yun eh. Meron yata eh. I have no idea. Nakaboto na ako dati. Kailangan pa ba yun? Para makaboto, hindi lang dapat rehistrado. Dapat, ikaw ay may biometrics data. Dahil kung wala kang biometrics, o yung picture, fingerprint at signature sa iyong registration record, ikaw ay mati-deactivate at hindi makakaboto sa 2016 election. Sayang naman kung hindi ka makakaboto. Kaya para makaboto, dapat biometrics data mo ay kumpleto. Tandaan, no bio, no boto sa 2016. Hanggang October 31, 2015 na lang ang registration. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng election officer sa inyong lugar o mag-log on sa www.comelec.gov.ph. Usa ka pahinumdum gikan sa Commission on Elections, Kakampi Multimedia Agency, News Radio 97.5, Kakampi TV 37. Inabagan ni Atty. Flor Hirami Sardido o June Blanco. Iboto ang sakto! Tell me where to eat and party. Eat and party baka mo? Adto na sa Santos Barbecue and Lechon Manok Seafoods Grill and Restaurant nga makitaan sa Dalang Rizal, Ciudad Sadigos. Get Jesse on me.
nagatanyag og pamahaw, paniudto og panihapon sa musunod nga mga sudan og ilimnon: seafoods menu, pork, beef, chicken, sisig, sizzling, noodles, soup, vegetables, mami, kunji, barkada meals, lechon manok og barbecue, liempo, native chicken barbecue, combo meals og hito. Mapalit usab kanila ang lamian nga halo-halo, pika-pika, dessert, shakes, sandwiches, juices, coffee, iced tea, soft drinks ug daghang pang-uban. Aduna usab sila seafoods turo-turo, sama sa tuna belly, panga, bagaybay, bihod, kusog ug uban pa. Mudawat usab sila lechon baboy orders ug mga catering for all occasions, sama sa birthday, kasal ug uban pa nga mga dagko ug gagmay apan mahinungdanong okasyon sa inyong kinabuhi. Andan silang moalagad bisan asa pa ninyo gusto himuon kini nga okasyon. Ug gawas sa lamian nga pagkaon, naa pa gyud sila acoustic band nga molingaw kaninyo matag Biyernes, Sabado ug Domingo sa gabi. Ayaw nagkalibog pa kakampi kung asa ka maglingaw-lingaw ug mukaon kaysa Santos Barbecue and Lechon Manok Seafoods Grill and Restaurant. Busog ka na, enjoy ka pa. For more info, call landline number 285-2524 and cellphone number 0919-524-9888. Let's go party! Madayang nga hapon, Davao del Sur, Davao Occidental, Mindanao, Pilipinas, kalibutan. Di mabutang atong pagsibya karong hapuna. Nanukad gikan sa News Center sa K37 News. Ni ana ang mga nagbaga-bagang detalye sa katikaran karon. Kuyog ang mga kakampi reporters. Sa Malalag, Davao del Sur, nasapon sa kapulisan sa Malalag PNP ang usa ka lalaki sa ilahang gipahigayong drug bypass operation. Sikop sa gipahigayong drug bypass operation sa Malalag PNP ang usa ka lalaki sa dihang nakuhang na maligya sa usa ka asset sa kapulisan nga nagtakubang customer. Ang suspetsado giila ni P.O.T. Japar Buharan, arresting officer sa kapulisan sa Malalag, nga usa ka Neil Baluran Tropico, 36 anyos minyo, usa ka caretaker og mulupyo sa Sitio Bulo, Barangay Bulacan sa Naisgutang Lungsod. Nakuha gikan sa dinakpan ang upat ka gagmayng pakete sa shabu, usa ka BS mobile phone nga gipanag-iyahan sa suspect og 500 pesos nga mark money nga mao gigamit sa operasyon. Unang gipailawom sa medikasyon ang dinakpan dayon gihikay ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang sunod-sunod nga pagpahigayon ng drug bypass operation sa kapulisan ng probensya subay sa mando ni Police Senior Superintendent Dario Gunabi, Provincial Director, nga lutoson ang tanang nalambigit sa illegal nga droga. Busa pahimanglo sa kapulisan sa Malalag nga kung kinsa kadtong nalambigit sa illegal nga droga, mas maayong muundang naaron malikay sa dakong silot. Samtang dako karon ang kabalaka dito sa may lungsod sa Jose Abad Santos, probinsya sa Davao Occidental, sa mga presensya sa gituhoang New People's Army sa bukirang bahin sa Kaburan Small o Kaburan Big. Nabalaka karon ang mga residente sa Jose Abad Santos, Davao sa gituhoang pundok sa New People's Army kung NPA sa bukirang bahin sa Kaburan Big o Kaburan Small. Kung kahinumduman nga baguhay pa lamang gipabuthan o gipaulanan og bala ang detachment sa 73rd Infantry Battalion nga nakadestino sa lugar. Din gikamatay sa usa ka sibilyan o gikaangol sa ilang detachment commander. Tungod niini mas gipakusgan pa sa kasundaluhan ug kapulisan ang pagmonitor sa nasampit nga mga rebelde. Pinaagi sa pagmontar og checkpoint sa utlanang bahin sa probinsya sa Davao del Sur.
o sa mga kasikbit nga probensya sama sa General Santos ug North Cotabato. Ilabi pa nga nagsigamot na sabang pagsaulog sa kalagkalag diin gilauman nga libuan ang katawhang anaa sa pribado o pampublikong sementeryo aron sa pagduaw sa ilang mga mahal si kinabuhi nga may panaw na. Samtang sa probensya sa Agusan del Sur, padayon paghihapon ang pagpangita sa 19 ka mga tao kinsa gituwa sakop sa New People's Army kung NPA nga nalambigit sa pagdagit o pagpatay kang Loreto, Agusan del Sur, Dario Otasa ug sa anak niini. Samtang sa probensya sa North Cotabato, tulo ka sundalo ang nasamdan human nga gipangatak ni sila sa gituang miyembro sa Bangsamoro Freedom Fighters kung BIFF. Dako karon ang pagtuo sa kasundalo kahimuan o hinimuan sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang nahitabong pagpangatake sa kampo sa militar dito sa probinsya sa Maguindanao. Na ilang mga nasamdan nga sila si Corporal Panaligan, Corporal Magaso o Private First Class Ladagnaw. Puros naka-assign sa 34th Infantry Battalion sa Philippine Army. Sumapa kay 6th Infantry Campian Division Philippine Army Public Affairs Chief Captain Joan Patinglay nga kalit na lamang miabot sa lugar ang duha ka wala mailing mga suspetsado nga nagmotorsiklo sa barangay Litangan, Mama sa Pano, Maguindanao o gipaulanan og balang detachment sa 34 Infantry Battalion gamit ang mga tag-as nga matang sa armas. Human sa insidente, dali nga misibat ang mga suspek padulong sa ngiob nga lugar sa lungsod sa Mama sa Pano. Samtang ang mga nasamdan nga sundalo dali dayong gidala sa Maguindanao Provincial Hospital. Kung kahinumduman nga baguhay pa lamang gisulong sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang detachment sa 21st Merchandise Company og 2nd Merchandise Battalion sa Philippine Army sa Sitio Gadong, Barangay Sambulawan, Dato sa Libo, Maguindanao, kung diin duha ka sibilyan ang nasamdan nga naigo sa mga saag nga bala. Sa pagkakaron, mas gipahigayon o mas gipahugtan pa sa kapulisan o militar ang operasyon aron nga malutos ang grupo sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Musunod sa pagbalik sa katikaran karon, haze nga nasinati sa Southern Mindanao ug Northern Mindanao. Posibleng moabot sa Luzon, sumala pa sa pag-asa. Mga detalye sa pagbalik sa katikaran karon. Kaibigan, kailangan mo ba'y cash para sa iyong negosyo o pamili ng sasakyan? Hanap mo ba'y mas simpleng proseso at may magaling na serbisyo? Ipinakikilala Radio Wealth Finance Company o RFC. Sa RFC, nakasisiguradong napakadali ng proseso at napakabilis ng approval. Isang araw lang, malalaman na kung approve ang loan mo. Kaya ano pang hinihintay mo? Punta na sa pinakamalapit na RFC sa iyong lugar. Radio Wealth Finance Company o RFC. Bilis-release na proseso at tamis-ngiting serbisyo para sa cash na kailangan mo. Kailangan mo ng loan kakampi? Radio Wealth Finance Corporation. Tawag na or text sa Smart 0998-998-8080. Sa Globe 0917-679-8080. Basta Loan. Radio Wealth Finance Corporation. Your number one local TV.
This is Kakampi TV 37. Kakampi mo. Boboto ka ba sa 2016 elections? Oo naman. Siyempre. Of course. Lagi naman lang bumoboto eh. May biometrics ka na ba? Ano yun? Hindi ko alam yun eh. Meron yata eh. I have no idea. Nakaboto na ako dati. Kailangan pa ba yun? Para makaboto, hindi lang dapat rehistrado. Dapat, ikaw ay may biometrics data. Dahil kung wala kang biometrics, o yung picture, fingerprint at signature sa iyong registration record, ikaw ay matideactivate at hindi makakaboto sa 2016 election. Sayang naman kung hindi ka makakaboto. Kaya para makaboto, dapat biometrics data mo ay kumpleto. Tandaan, no bio, no boto sa 2016. Hanggang October 31, 2015 na lang ang registration. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng election officer sa inyong lugar o mag-log on sa www.comelec.gov.ph. Usa ka pahinumdum gikan sa Commission on Elections, Kakampi Multimedia Agency, News Radio 97.5, Kakampi TV 37. Inabagan ni Atty. Flor Hirami Sardido o June Blanco. Iboto ang sakto! Biggest Cities Only TV, K37 TV. Your Kakampi TV 37. Kuyaw nga mga TV show, kuyaw nga mga TV show. Di ka libre, di ka libre. May kredibilidad, may kredibilidad. Kasaligan, kasaligan. 100% pure local. Dinhi lang sa K37 Digos. Boboto ka ba sa 2016 elections? Oo naman. Siyempre. Of course. Lagi naman lang bumoboto eh. May biometrics ka na ba? Ano yun? Hindi ko alam yun eh. Meron yata eh. I have no idea. Nakaboto na ako dati. Kailangan pa ba yun? Para makaboto, hindi lang dapat rehistrado. Dapat, ikaw ay may biometrics data. Dahil kung wala kang biometrics, o yung picture, fingerprint at signature sa iyong registration record, ikaw ay matideactivate at hindi makakaboto sa 2016 election. Sayang naman kung hindi ka makakaboto. Kaya para makaboto, dapat biometrics data mo ay kumpleto. Tandaan, no bio, no boto sa 2016. Hanggang October 31, 2015 na lang ang registration. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng election officer sa inyong lugar o mag-log on sa www.comelec.gov.ph. Usa ka pahinumdum gikan sa Commission on Elections, Kakampi Multimedia Agency, News Radio 97.5, Kakampi TV 37. Inabagan ni Atty. Flor Hirami Sardido o June Blanco. Iboto ang sakto!
Nagpungasig hapon ang atong mga balita karong hapon sa katikaran karon sa balitang nasyonal. Wa giwala sa pag-asa ang dakong posibilidad nga maabot sa Luzon ang nasinati na sa dinhi sa Mindanao nga haze nga nagagikan sa nasod Indonesia. Sumala pa kay pag-asa climatologist Anthony Lucero nga dili layo nga dunay haze nga matagamtaman sab ang Metro Manila. O pipila pa ka mga bahin sa Luzon tungod kay miabot na ang haze sa Visayas. Sumala pa nga dunay pipila ka porsyon sa daot nga panahon ingon nga dala ni Lando nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility nga nagagikan sab sa West Philippine Sea og posibleng moabot o kini ngadto sa Luzon nga maoy modala sa mga aso nga nagagikan sa Indonesia. Kung kahinumduman nga nasinati na sa Central Visayas, particular na sa bukirang bahin sa Maribojox, Bohol, og sa Palawan ang nahisgutang haze gikumpirma sab ni Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration Bohol Station Officer in Charge Leonardo Samar nga kasamtangan nga na sinatian ang haze sa Bohol nga nagagikan sa nasod Indonesia samtang sa pikas bahin nabawas-bawasan na karon ang epekto sa haze nga nagagikan sa airport sa Mindanao. Sumala pa kay Civil Aviation Authority of the Philippines kung CAAP Officer in Charge, Deputy Director Brig General Rodante Huya nga naapektuhan ang pipila ka mga airport sa Mindanao sa aso nga nagagikan sa Indonesia. Apan kaganihang buntag ilahang nabantayan nga mas ninipis na ang aso nga nasinati o kaganihang udto. Una pa man misidlak ang adlaw pero nibaliksab og baba ang temperatura sa naisgutan nga dapit. Tungod niini apektado ang pipila ka mga forward visibility sa mga eroplano busa dili magamit ang ubang mga instrument flight. Pero ang mga airport walay instrument flying sama sa Cotabato, Pagadian, Dumaguete o Zamis busa pwede ra sila nga makalupad o dili sila apektado sa baga nga haze nga nakaapekto sa o dili makaapekto sa ilahang flight. Samtang ang mga airport sa Lagundingan, Davao, Mactan, Zamboanga, General Santos nga dunay mga instrument flying dili dako ang apektado niini sa haze. Apan sa pakighinabi ngadto kang Huya, ang mga pasahero nakipag-coordinar na karon ngadto sa airline authorities sa posibleng kanselasyon o madelay nga mga flights. Samtang nagpaabot karon ang pipila ka mga kumpanya sa petrolyo nga dunay rollback nga piso karong simanaha. Gibutyag karon sa kumpanyang diesel nga dunay rollback sa petrolyo karong simanaha. Una pa man mahuman ang pagsaulog sa kalag-kalag. Mababa ang presyo sa gas sa piso o doon na say 50 centavos sa kerosene, 25 centavos sa petrolyo o uban pang o doon na say rollback sa presyo sa langis.
Sa pagbalik sa katikaran karon, barko nga nagagikan sa Hong Kong mibangga kini sa wapa masuta nga butang sa gatos na ang mga nangaangol. Mga detalye sa pagbalik sa katikaran karon. Mga higala, magkinahanglan ba kamo ni ining mga musunod? Traveling rice meal, freezer, corn chiller, coffee pulver, mobile corn meal, kuliglig, bao-bao ug uban pa. DP Fabrication and Machineries ang agtuan. Sila nahimutan sa San Miguel Road, Barangay San Jose, Digos City. 50 metros lamang ang gilayon gikan sa highway. Sila matawagan nining musunod ng mga numeros sa landline number 272-1250, smart number 0999-931-1966 o sa globe number 0917-3285-249. Pwede usap sila malike sa ilang Facebook page, facebook.com/dparismachine. Aduna usap sila sa namungatan sa kilometer 71 Matanaw, Davao del Sur. DP Fabrication and Machineries. Gipanagyan ni Mr. and Mrs. Demetrio C. Perez. Your number one local TV. This Busy sa Dakbayan. 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 Get to know her, a girl with blonde. Boboto ka ba sa 2016 elections? Oo naman. Siyempre. Of course. Eh, lagi naman lang bumoboto eh. May biometrics ka na ba? Ano yun? Hindi ko alam yun eh. Meron yata eh. I have no idea. Nakaboto na ako dati. Kailangan pa ba yun? Para makaboto, hindi lang dapat rehistrado. Dapat, ikaw ay may biometrics data. Dahil kung wala kang biometrics, o yung picture, fingerprint at signature sa iyong registration record, ikaw ay mati-deactivate at hindi makakaboto sa 2016 election. Sayang naman kung hindi ka makakaboto. Kaya para makaboto, dapat biometrics data mo ay kumpleto. Tandaan, no bio, no boto sa 2016. Hanggang October 31, 2015 na lang ang registration. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng election officer sa inyong lugar o mag-log on sa www.comelec.gov.ph. Usa ka pahinumdom gikan sa Commission on Elections, Kakampi Multimedia Agency, News Radio 97.5, Kakampi TV 37. Inabagan ni Atty. Flor Hirami Sardido o June Blanco. Iboto ang sakto!
Nagpangasig hapon ang balita sa katikaran karon sa balitang internasyonal. Barko nga nagagikan sa nasod Hong Kong mibangga sa usa ka wa pa masuta nga butang ilawom sa dagat. Sa gatos na ang mga nangaangol. Mukabat na ngadto sa 124 katao ang nakahiagom og injury human nga mubangga ang usa ka wa pa matino nga butang ilawom sa dagat ang barko nga nagagikan sa nasod Hong Kong padulong sa Macau. Ang nahiskutang barko dunay sakay nga pasahero nga 174 kabuok kauban na niini ang mga crew o uban pa. Sumala pa sa investigasyon, nawadan og power human ang insidente. Hinungdan nga kini na unlod. Dalisab nga nagpadala og Marine Police boats ang Hong Kong aron nga luwason ang mga pasahero. Apan 5 sa mga niini ang naa karon sa kritikal nga kondisyon. Sumapas mga report. Kasagaran sa mga na-injured mao ang nakahiagom o grabing mga samad sa ilahang mga nawong ug paa sa pagkakaron. Giimbestigahan pa sa mga otoridad ang hinungdan sa maong aksidente. Kung kahinumduman nga natong Oktubre 12, tuig 2012, nangamatay sab ang halos 40 sa mga pasahero sa natigayon sab nga banggaan sa duha ka barko. Kahinumduman nga naapil sab ang Hong Kong ug Macau sa mga pinakadelikado nga barko, popular na sa rota sa tibuok kalibutan. Samtang sa nasod Korea, lalaki nga 3 ka bulan nga nakigbatok sa sakit nga MERS mipanaw na. Panaw na ang dito sa South Korea National ang 3 ka bulan nga nakigsangka sa iyahang sakit nga Middle East Respiratory Syndrome kung MERS. Sumala pa sa Health Ministry sa Seoul ang 65 anyos nga lalaki nga na-diagnose nga dunay MERS ni adto pang Hulyo sa Samsung Medical Center. Gikutloan na sa iyahang kinabuhi. Gibutyag sa doktor nga ang sakit sa pasyente acute na sa lung ailment o ang hinungdan ini mo ang virus nga mo'y hinungdan nga nibigay ang iyahang kalawasan. Ang MERS dunay outbreak sa nahisgutang nasod niadto pang Mayo tungod sa pinakadaghang kaso sa sakit. Moabot na ngadto sa 186 katao ang mga naapektahan sa maong MERS. Apan mukabat sab ngadto sa 36 katao ang namatay tungod sa sakit nga Middle East Respiratory Syndrome kon MERS. Sa pagbalik sa katikaran karon, 28th Uni Games nagpadayon sa Bacolod, samtang ang pambato sa Pilipinas sa gipahigayong Miss Grand International 2015 nasungkit nini ang ikatulong pwesto. Mga detalye sa pagbalik sa katikaran karon.
Boboto ka ba sa 2016 elections? Oo naman. Oo. Siyempre. Of course. Eh, lagi naman lang bumoboto eh. May biometrics ka na ba? Ano yun? Hindi ko alam yun eh. Meron yata eh. I have no idea. Nakaboto na ako dati. Kailangan pa ba yun? Para makaboto, hindi lang dapat rehistrado. Dapat, ikaw ay may biometrics data. Dahil kung wala kang biometrics, o yung picture, fingerprint at signature sa iyong registration record, ikaw ay mati-deactivate at hindi makakaboto sa 2016 election. Sayang naman kung hindi ka makakaboto. Kaya para makaboto, dapat biometrics data mo ay kumpleto. Tandaan, no bio, no boto sa 2016. Hanggang October 31, 2015 na lang ang registration. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng election officer sa inyong lugar o mag-log on sa www.comelec.gov.ph. Usa ka pahinumdom gikan sa Commission on Elections, Kakampi Multimedia Agency, News Radio 97.5, Kakampi TV 37, inabagan ni Atty. Flor Hirami Sardido o June Blanco. Iboto ang sakto! Asa ninyo mapalit ang lami dinhi sa syudad, sa Ligos o sa tibuok probinsya? Anaara kini sa inyong mga palibot kakampi. Gumikan kay daghan sila og mga branches dinhi sa syudad ug sa mga kasikbit nga lungsod. Kini ang Ziegler Burger Station. Lami ug barato ang ilahang mga burger. Abtik ug maabi-abihon gayon ang ilahang mga tendera. Abre kini 24 oras ang Ziegler Burger Station. Busa, kung kamo nangita og lamian nga burger, adto na sa Ziegler Burger Station. Sila makita ni ining musunod nga mga dapit: Rizal Avenue, Tigos City, kanto Tendea Playa. Anausab sila at bang sa Ligos Bus Terminal. Lakip na nini ang Padada ug Bangsa ng Verge. Ang Ziegler Burger Station ipanag-iyahan sa mga puutan o mga maabi-abihon nga mga tagiha. Mr. Peter Valentin o Mrs. Maria Zorahaida Valentin. Basta Burger, Ziegler Kakampi. Kalamig gede sa Ziegler Burger. Nagpangasig yapon ang atong mga balita sa katikaran karon sa atong balitang sports. '28th Uni Games kung University Games padayon paghapon nga ginasaulog karon dito sa may o gipahigayon dito sa may Bacolod. Padayon gihapon ang kompetisyon para sa 20th University Game o Unigame nga gipahigayon karong tuiga dito sa may lungsod sa Bacolod. Moabot na sa 40 ka mga universidad sa tibuok Pilipinas ang miapil sa Unigames nga giablihan ni atong Sabado sa gabi nga moabot sa o mudugay sab hangtod sa Oktubre 30. Ang mga atleta nga sa matag eskwelahan dunay nagpahigayon o napailawom kini sa kompetisyon para sa gold o silver medals sa kategorya sa badminton, volleyball, basketball, chess, football, karate-do, lawn tennis, tipak takraw, table tennis, taekwondo, volleyball o beach volleyball. Good luck sa mga naapil sa Unigames. Ganahan ni kakamping Bulan Santos ato katong tanaw sa beach volleyball. Mayang ganahan nga tanawon. Katapusan sa atong mga balita sa balitang showbiz.
Proud karon ang ginikanan sa pambato sa Pilipinas nga nakasungkit sa ikatulong pwesto sa gipahigayong Miss Grand International 2015 dito sa nasod Thailand. Nasungkit sa pambato sa Pilipinas nga si Parol Shah ang third runner-up sa Miss Grand International 2015 pageant nga gipahigayon dito sa Bangkok, Thailand. Gidaogan sab sa 26 anyos nga beauty queen ang Best in National Costume Award. Kahinungduman nga midaog si Shah isip binibining Pilipinas Tourism niadtong tuig 2014. Apan wala mahatagi og chance nga maka-appeal sa International Beauty Pageant niadtong tuiga. Apan niadtong Agosto lamang gi-anunsyo ni siya nga mo-appeal siya sa Miss Grand International Pageant. Nasa 77 ka mga kandidato nga nagagikan pa sa nagkalain-laing nasod sa tibuok kalibutan ang mi-appeal sa maong kompetisyon. Nahimo sab si Anaria Garcia ng Dominican Republic isip Miss Grand International 2015 title. Samtang nasab ang mga listahan sa mga midaog sa Miss Grand International 2015 nga nakuha sab ang first runner-up ni Claire Parker sa Australia, second runner-up si Vartika Singh sa India, si Parol Shah sa Philippines ug fourth runner-up sab si Ratikorn Konsom sa Thailand. Mga kakampi mo kadto ang naglangkob sa atong mga balita karong adlaw hapit sa 26 sa bulan sa Oktubre tuig 2015. Og karong umaabot nga Domingo mga kakampi no, atoan ang saulugon ang All Saints Day og pagka Nobyembre 2 adlawng Lunes ato sab sa ulugon nga ang All Souls Day kung kalag-kalag mga kakampi panahon sa adlaw sa mga patay. Kumusta na kaha? Nakaandam na ba kaha? Nakaandam na ba mo nga mobisita sa inyong mga minahal sa kinabuhi? Pero ang pinaka-importante mga kakampi, atangin ninyo ang ato ang Kalag-Kalag 2015 Special Report. Hindi lang na inyong makita sa K37 TV. Masudong mga kakampi ang ato ang Kalag-Kalag 2015 Special Report. Samtang duna na lang sab kitay sa 60 dias, 7 ka oras, 9 ka minutos o 15 segundos una mudangat ang Christmas mga kakampi. Subling nagpahimanglo ang K37 TV Digos mga kakampi nga bantay-bantay mo sa pagpamalit o kining gitawag natong mga Christmas light. Kay basin unyag mo na hinungdan unya nga magsaog mo sa Pasko nga umdaw na ang inyong panimalay. Kita nato mga kakampi dinis dakbayan sa Digos nga ubay-ubay na sab ang dunay mga Christmas lights ang ilaha nga panimalay. Ayaw nyo kalimti mga kakampi ang among mga regalo dinhi sa K37 TV. Mga kakampi, wala na kayong oras. Kuyog ang kinatibok ang puwersa sa K37 sa News and Current Affairs Department sa pagpanguna sa mga News Bureau Chief Kabayan Ayan Hiron. Kuyog ang mga kakampi patrollers nga nagapalibot sa tibok probinsya sa Davao del Sur aron nga ihatod diha kaninyo ang mga labas nga mga balita, presko og labas nga mga balita.
Sublay sa dada mo ipahibalo na kung mo tapos mga kakampi kinsa katong interesado sab no nga mamahimong kauban na mo dinhi, mamahimong kakampi patroller sa telebisyon o sa hapit na nga pagbalik sa 97.5 News Radio. Pwede mo bisita sa mga istasyon sa Lim Corner, Magsaysay Street, Digos City. O pangitaan ninyo mga kakampi si Kabayan Ayan Hiron ang atoang News Bureau Chief. Sa katong mga interesadong mamahimong kakampi patrollers, mga kakampi ha, sa radyo o TV. Sa ngalan sa muang CEO Arvin Jun Blanco Malasa ang umaabot nga board member sa segundo distrito sa probinsya sa Davao del Sur. O sa ngalan sab sa muang mayor diha sa lungsod sa Sulop, umaabot nga mayor diha sa lungsod sa Sulop ang amuang legal counsel, Attorney Flor Hirami Sardido. Ngalan sab sa kwan direktor karong hapon, sparring partner na ako na sa technical side, Direk Junjun Pande. Na David Hertz way paglubad. Nahang nangutanan ako kanus daw nila makita si David Hertz sa TV. Ako nga hulat-hulat lang mo kay si David Hertz manggod gi-reserve na namo diri. Na namo ipakita sa TV kay basin unya og kagubtan. Kagubtan unya sa mga chicks. Muna nga dili siya gusto nga magpakita sa telebisyon. Kay basin unya og mapuno og chicks ang amuang istasyon. Niya na ay lagi. Mga kakampi, ako si Jerry Loyakan o kini ang katikaran karon nga maghatod kaninyo og mga labas nga balita bisan asa ka man sa kalibutan. Mayong hapon, dalay ko ng Dios.